Diyos, hallelujah. Upo dakil at papagpalang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan at aming tinataas, niluluwalhati, ayon dakil at makapangyarihan pangalan. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah, sa iyong pagpapala sa araw na ito na muli kami malaya na ikaw ay aming nasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa iyong paglangis, malapay noon, sa bawat yugto at bahing balgawain, sa iyong makalangit na awiti, sa mga patutunan ng iyong anak, sa iyong matamis, banal na presensya, malapay noon, na ito nagpapalakas na aming panampalataya, nagbibigay kagalakan sa bawat sa amin, sa mga matatapat mong manak, na patuloy nagkakalob, ikaw po magpalat, magbalik makalibong beses, malapay noon, sa mga pagkakataong ito, pangunahan mo po kami sa pag-aaral yung dakilang salita, ngunit bagong lahat, kami po sama-sama lumalapit, sa yung dakilang harapan, nagpapakababang loob, nagsisisi, patawarin po mga sa amin, sa lahat ng pagkukulang, pagkasala, maging ang iyong abang lingkod, sa ganang akin di ako karapat-dapat, sapagkat ako isang maruming basahan, sa makasalanan, ngunit ako iyong kahabag at patawarin, bigyan mo po akong malapay noong karunungan at kalaman, na maipahayag iyong dakilang salita, kalakip ng kapangyarihan, nagmumula sa iyong malapay noon, buksan mo po ang puso't pangunawa, lahat ng mga anak, sa hapong ito, alisin mo po ang pagkabahabahagi ng mga puso't isipan at gawin po akong pagpapalang espiritual sa hapong ito malapay noon sa unat dalangin ng aming minamahal na magulang sa iyo mula pastor. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihan mong pangalan ay sama-sama namin sinasaway, pinapalayas lahat ng hadlang gawa ng kaaway sa pag-aaral ng dakilang salita di pagkaunawa, pagkainip, pagka-distract, gutom, hallelujah, pagkabahagi ng puso't isipan, kasaut in Jesus' name, hallelujah, kasaut in Jesus' name, Satan be frozen, kasaut in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos, mga minamahal, at we give the highest praise and glory and honor to our loving Savior Jesus Christ. We give double honor and beloved parents in the Lord. We remember and cherish and blessed preaching and teaching to our dearly beloved Pastor Evangelist Willistrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lena Coman Almeida. Greeting to the beloved Almeida family, beloved preacher worker, beloved brethren, and all beloved visitor. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Siya pong buhay at malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen? At tayo po magsama-sama mga minamahal, tayo po magkaisa na sa pag-aaral ng dakilang salita ng ating buhay at mabait na Diyos. Ngayon po mga minamahal, marahil sa ating paglilingkod, sa ating malapay noon, hindi po natin minsan na naiisip o hindi na kung saan baga nagmumula nang gagaling ang pagpapala ng ating buhay at mabait na Diyos. Amen? Dito po mga minamahal, nagsisimula ang pagpapala ng ating buhay at mabait na Diyos sa church, sa bahay-sambahan. Bakit mga minamahal? Kapag ikaw ay laging dumadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, lagi kang present mga minamahal, at mainit kang naglilingkod sa ating malapay noon, darating sa iyong pagpapala. Pag sinabing pagpapala, mga minamahal, hindi lamang isa. Sabi nga doon, physical, material, spiritual na pagpapala. At ang pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, isipin mo at itanim mo sa iyong puso na ito ay isang napakahalagang okasyon o espesyal na okasyon na hindi mo dapat kaligtaan at kinakailangan na ikaw ay naroon para sa ikaw ipagpalain ng ating buhay at mabait na Diyos. So, halimbawa mga minamahal sa isang estudyante, kung sa narinig natin sa ating isa sa mga ordained preacher na ating balgawain, yung estudyante mga minamahal, kapag ito ay hindi pumasok sa eskwelahan, ito wala siya matututunan. Kaya kapag dumating mga minamahal ang exam, wala siyang alam, hindi niya masagot,
bagsak. Hindi siya makakapasa. Amen? Dahil hindi siya pumapasok. Pero kapag isang estudyante, mga minamahal, lagi pumapasok, walang absent sa kanyang pagpasok, kumbaga mga minamahal, marami siyang natututunan, alam niya ang kanyang isasagot kapag dumating ang exam, kaya siya ay nakakapasa. Amen? So mga minamahal, ganun din sa ating buhay Kristiyano mananampalataya. Kinakailangan lagi tayong present sa gawain ng ating buhay at mabait na Diyos. So para sa ating trabaho mga minamahal, isang halimbawa sa ating trabaho, lalo na doon sa mga nag-aarawan, kapag ikaw ay umabsent sa iyong trabaho, wala kang sweldo. Amen? Dahil hindi ka nagtrabaho. Amen? Ganyan din sa atin mga minamahal, pagka ikaw ay laging dumadalo sa banal gawain ng ating dakilang Diyos, may pagpapala na darating sa iyo, galing buhat sa ating buhat mabait na Diyos. Amen? Kaya dito po mga minamahal, napakahalaga na lagi po tayong present sa ating malapay noon dahil diyan nagsisimula ang pagpapala ng ating buhat mabait na Diyos. Ngayon po mga minamahal, basahin po natin ang unang bersikulo sa aklat ng Mateo 7:21. So, dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, talatang 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhat mabait na Diyos. Ngayon mga minamahal, bakit po sinabi na hindi lahat ng bumabanggit o tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit? So alam naman po natin mga minamahal na halos lahat ng tao ay tumatawag sa Diyos. Amen? So bakit na sinabi na hindi lahat ng tumatawag hindi papasok sa kaharian ng langit? Ang papasok lamang mga minamahal yung mga karapat-dapat. Paano tayo magiging karapat-dapat sa ating mabait na Diyos, mga minamahal? Unang-una, marahil isa sa dahilan, kaya ang ibang mga tao ay hindi naging karapat-dapat sa Diyos. Dahil hindi sila sumusunod sa kalooban ng ating malapay noon. Wala silang tamang pakikipagrelasyon sa ating buhat mabait na Diyos. Ang sabi mga minamahal, balakasulatan, sa Mateo, ang bayang ito, ako'y kalang iginagalang sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So, ibig sabihin mga minamahal, hindi sapat lamang na tayo ay tatawag. Hindi sapat na tayo ay narito. Kundi isipin natin mga minamahal na kinakailangan tayo maging karapat-dapat sa Diyos. So, tayo po magiging karapat-dapat sa ating malapay noon sa pamagitan ng ating pagtalima at pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? So, kaya nga sabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Amen? Yung iba mga minamahal, tumatawag. Nanalangin din sa ating malapay noon. Pero kagaya po ng ating sinabi, bagamat sila ay tumatawag, malayo ang kalampuso sa Diyos. Ang iba mga minamahal, hindi po natin nilalahat, hindi po tayo naninira. Maraming ibang gawain na parang napakababa ng kalang pagkilala sa ating buhat mabait na Diyos. Yung iba mga minamahal, sa kanila, ang malapay noon ay hindi Diyos. Hindi nila kinikilala ng Diyos. Amen? Napakababa. Ang iba naman ay propeta lamang ating malapay noon. So, sa ating banal gawain, mga minamahal, kung inyo mapapansin na pakataas ng ating pagkilala sa ating malapay noon. Kaya nga kahit sa pagbati pa lamang, mga minamahal, sinasabi natin ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, ay sa ating pinakamamalapay Jesus. Amen?
Kumbaga mga minamahal, tayo nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Yung po mga minamahal. So, kahit yung iba ay tumatawag mga minamahal, sinasabi ng ating binasa, hindi lahat. Pero yung tumatawag ng sa tunay at buhay at mabait na Diyos, tumatawag sa katotohanan, ito yung mga karapat-dapat na sinasabi ng ating malapay noon. So sa ating banal gawain mga minamahal, pinagpala tayo sapagkat unang-una tayo ay binigyan ng pastor na nag-akay sa atin sa buong katotohanan. Inakay niya tayo mga minamahal para tayo ay lumakad ng matuwid sa harapan ng ating pinakamamalapan Hesus Kristo. Siya pong buhay na palakpak para sa ating pinakamamalapan Hesus. Amen? Kaya mahalaga po na ating isipin sa ating puso. Lagi nating tandaan kung paano tayo magiging karapat-dapat sa ating buhay at mabait na Diyos. Kahit yung mga tao tumawag ng tumawag, kahit sila ay sumamba ng sumamba, ibang mga tao, kung hindi naman sila sumusunod, at malayo ang kalampuso sa ating pinakamamahal pa Hesus Kristo, hindi rin po magiging karapat-dapat sa ating buhay at mabait na Diyos. Lahat po sabing, praise the Lord. Sa unang Korinto mga minamahal, basahin po natin ang 4:20. Sa aklat ng unang Korinto 4:20, pakihanda ang Kawikaan 8:35. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 20, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapan Hesus. Ang sabi ng unang Korinto 4:20, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. So mga minamahal, tayo pinakakilala sa ating buhay at mabait na Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gandang salita, kundi nakita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa ating banal na gawain ito mga minamahal, hindi po tayo puro salita lamang. Tayo pinagsasalita dahil tayo po may pruweba at ebidensya na nakikita natin. Yung mga nagpapatotoo mga minamahal, isang patunay, sila nagpapatunay, sinasabi nila buhay ang ating pinakamamalapan Hesus. Hindi po scripted yung mga pinapatotoo. Ito po ay tunay nangyari sa kalambuhay. Kaya ang ating banal gawain, hindi lamang po tayo sa salita, kundi sa kapangyarihan na nangyari at naganap sa ating buhay, sa mga kapatiran natin na binago, saka inalis sila sa mga masamang gawa, at ngayon ay narito, nagpapahayag na sila'y binago ng Diyos. So hindi lamang puro salita, meron tayong ebidensya. Amen? Tayo na yung ebidensya mga minamahal. Tayong lahat narito, ebidensya, pagpapatunay na totoo at buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Kung hindi totoo ang ating Panginoon mga minamahal, wala pong pagbabagong mangyayari sa mga kapatiran natin. Walang karamdaman na gagaling. Walang mga kapatiran natin na pagpapalain. So mga minamahal, yun ang sinasabi na ang salita o ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Amen? Mismo ang ating Panginoon ang nagsasabi. Sina Apostol Pablo nagsasabi ang kaharian ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng magagandang salita. Amen? So maraming mga tao, mga minamahal, kung ating titingnan, napakaganda magsalita. Pero yung kapangyarihan, yung presensya ng Diyos na iyong nadarama, na ito ay nararamdaman natin kapag tayo seryoso na tayo ay sumasamba sa ating pinakamamalapan Hesus. Amen? So hindi lahat ng magagandang magsalita ay, kumbaga mga minamahal, ay pwede na. Kundi sa ating balgawain mga minamahal,
ay ang Diyos ang nagtatayo. Hindi po nagkukusa ang bawat sa atin. So sa ibang gawain mga minamahal, pagka ikaw ay nakakapagsalita na sa unahan, pwede ka na. Tatawagin ka ng pastor. Sa ating banal gawain, mga minamahal, kayo ang aming nakakausap. Ano ko sa amin po, ano ba ang pattern ninyo para kayo ay tawagin pastor? Sa ating banal gawain, mga minamahal, yung iba 30 taon na. Pero, kumbaga, hindi pa rin. Kundi naghihintay na tawagin ng Diyos sa tungkulin. Amen? Hindi po yung tao nagtatayo, mga minamahal, sa ibang kongregasyon, ay yung tao magtatayo, sige, pwede ka na. Amen? Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Kawikaan 8:35, mga minamahal. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, talatang 35. Sapagkat sino mang nakasusumpong sa akin ay nakasusumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Palakpakan po natin buhat mabait na Diyos. Maliwanag mga minamahal, sino man tao na makasumpong sa ating buhat mabait na Diyos, siya ay tanggapin sa kanyang puso at siya'y maglingkod. Sa ating malapay noon, maliwanag ang sinabi ng 35 mga minamahal, siya ay makakasumpong ng buhay. Hindi lamang buhay dito sa sanlibutan mga minamahal, kundi buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya mapalad tayo mga minamahal, ang bawat sa atin. Nasumpungan natin ang buhay at mabait na Diyos. Amen? Nasumpungan natin at tayo ay nakasumpong ng buhay. At sabi dito, at magtatamo ng lingap ng Panginoon, ibig sabihin, tatanggap ka ng pag-aaruga ng ating buhay at mabait na Diyos. Kukup-kupin ka, aalagaan ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi kanya pabayaan. Bakit? Sapagkat ang bawat makasumpong sa ating mahal na Panginoon, ito po'y mahalaga sa paningin ng Diyos. So, ibig sabihin mga minamahal, tayo'y pag-aari na ng ating mahal na Panginoon. Tayo'y sa Kanya. Ang isang pagka tayo tinawag na pag-aari ng Diyos, tayo mahalaga sa Kanya, hindi niya tayo hahayaan na tayo mawala o tayo mapahamak. Dahil tayo nakasumpong ng buhay mula sa ating pinakamamalapan Diyos. At sabi dito, magtatamo ng lingap ng Panginoon. So mga minamahal, yung lingap, yung pag-aalaga, pag-aaruga o protection, pag-iingat ng Diyos, ito yung ating ito ang sinasabi ng ating binasa. Kaya mapalad ang tao mga minamahal na masumpungan ang Diyos at ito ay kanyang paglingkuran. Kumbaga mga minamahal, nasumpungan natin na ating tinanggap. May mga tao mga minamahal na kumbaga ating pinapaunawa sa kanila mga minamahal ang kabutihan ng Diyos para sila'y makasumpong ng buhay. Pero minsan may mga tao na matigas ang puso, ayaw tanggapin. So mga minamahal, yung buhay na pinangako ng ating bait mabait na Diyos, ito po ay para sa mga tunay na mananampalataya na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kawikaan 15:3. Sa ating po mga Bible readers, ihanda po lagi natin yung ating mga bersikulo para wag po tayong maantala. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 15, talatang 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Maliwanag mga minamahal, ang mata ng Panginoon ay nasa bawat dako nagbabantay sa masama at mabuti. So, ibig sabihin tayong lahat, mga minamahal, nakikita ng Diyos ang bawat ginagawa ng mga tao, ito may mananampalataya o hindi. So, ibig sabihin, wala po tayong maitago sa ating malapay noon. Maaari ka makapagtago sa tao, maaari mong ilihim yung iyong mga ginagawa,
Pero sa ating binasa mga minamahal, ang Diyos ay ang mata ng malapay noon, nakatitig sa iyo, nakatingin. Nasa bawat dako, binabantayan, tinitingnan yung mga tao, kung anong kalang ginagawa, kung sila sumusunod sa kalooban ng Diyos o hindi. Amen? Kaya, hindi man na alam ng tao ang iyong ginawa, pero alam ng Diyos, mga minamahal. Kaya wala po tayong may itanggi sa ating malapay noon. At pagdating ng dating natin ba't mabait na Diyos, ito ay uusisain sa iyo ng ating malapay noon. Kaya tayo mga minamahal, sumunod na tayo sa ating malapay noon. Sumunod na tayo ng lubusan. Dahil wala naman po tayong may itanggi sa ating ba't mabait na Diyos. Amen? So maliwanag mga minamahal, na ang Diyos ay nagmamasid sa bawat tao. Tinitingnan niya kung may sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Tinitingnan din niya yung mga taong gumagawa na hindi ayon sa kanyang kalooban, gumagawa ng kasalanan, kaya alam ng Diyos kung sinong tao ang karapat-dapat para sa kanya. Amen? Hindi po natin pwede sabihin, malapay no, kung may laging dumadalo, ay masasabi natin karapat-dapat ka na. Dahil alam naman ng Diyos, o ikaw ay tunay na karapat-dapat. Pero para tayo maging karapat-dapat mga minamahal, tayo sumunod sa kalooban natin dakilang Diyos. Wag po natin pabayaan yung ating pagdalo sa banal na gawain. Wag po natin tatalikuran yung mga tungkulin na niyatan sa atin natin mabait na Diyos. Kaya nga sinasabi ang baka kasulatan mga minamahal sa Ecclesiastes, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Tungkulin natin mga minamahal, di ating gampanan, dahil pagka yung tungkulin mo, pinabayaan mo, aalisin ka na kahit sa trabaho natin bilang tao. At pagka yung tungkulin mo sa yung trabaho, pinabayaan mo, tatanggalin ka. Eh ganoon din sa ating malapay, no? Kapag pinabayaan natin ang ating tungkulit paglilingkod, tatanggalin sa atin ng malapay noon ang iyong karapatan ay kayo magmana ng buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating dakilang Diyos mga minamahal. At patuloy po tayo sa Kawikaan 4:20. Dito pa rin po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 20. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating mabait na Diyos. So mga minamahal, ang ating pinakamamalapay so Kristo, mismo yung nananawagan sa atin. Siya mismo yung nagsasabi, makinig ka, makinig tayo sa sinasabi natin mabait na Diyos. Bakit na napakahalaga na tayo makinig sa ating sa salita ng ating mabait na Diyos? Kapag tayo nakinig, ating pong ginawa, hindi po tayo mapapahamak mga minamahal. Kaya sabi dito, anak ko, makinig ka sa aking mga salita, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. So mga minamahal, sinasabi na tayo makinig. Kung hindi ka makikinig sa ating mabait na Diyos, nasa iyo na ang kasalanan. Pagka ikaw ay napahamak, hindi mo masisisi ang ating mabait na Diyos. Dahil sa hindi ka nakinig, sinabi na niya, makinig ka, hindi ka nakinig, nasa iyo na ang pagkukulang at pagkakasala. Kung ikaw ay nakinig sa ating mabait na Diyos, hindi ka mapapahamak mga minamahal. Dahil sabi ng Mateo, na habang ikaw ay patuloy naglilingkod at mainit sa ating malapay noon, siya'y kasakasama mo mula ngayon hanggang sa katapusan ng mundo. So, ayaw ng Diyos mga minamahal, na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos mga minamahal, na sino man ay mapahamak, kaya sinasabi na tayo, pinapaalalahanan niya mga tao na tayo makinig sa salita ng Diyos, sapagkat ito magbibigay kaunawaan sa bawat tao. Ito ang salita na sinasabi ng ating malapay noon para sa ating kabubuti. Ito po para sa ating kabutihan. Nasabi ng 21, huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo
sa kaibuturan ng iyong puso. So mga minamahal, sabi yung salita ng Diyos, huwag mangahiwalay sa ating sa ating mga mata, ingatan natin hanggang sa kaibuturan ng ating puso. So mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, ingatan mo ang salita ng Diyos sapagkat ito ang iyong buhay. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, habang iniingatan natin ang salita ng Diyos na nantili sa atin, ang salita ng Diyos, ito po yung sandata natin mga minamahal. Sandata natin sa ating pamumuhay upang ating malabanan ang paggawa ng kasalanan. Sandata natin upang ating sawatain ang lalang ng dyablo o yung kanya mga panlilinlang. Ito yung ating sandata. Bakit? Sinasabi naman ng Banal na Kasulatan mga minamahal, ito lamang yung kinatatakutan niya, salita ng Diyos. Wala nang iba mga minamahal. Dahil sinasabi ng Banal na Kasulatan, ang salita ng Diyos ay matalas at makapangyarihan. Kaya ito yung kinatatakutan ng kaaway ng Diyos, ng kanyang banal na salita. Dahil ito yung ginagamit ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyano upang siya ay labanan. At ayaw na ayaw nga mga minamahal ng kalaban ng Diyos o ng dyablo na ang tao ay makaalam ng katotohanan. Kaya lahat ng paraan ginagawa niya, hinahadlangan niya. Pero tayo naman mga minamahal na nakakilala na, nakakaalam ng salita ng Diyos, huwag naman nating pababayaan. Panghawakan natin mula sa ating puso, huwag natin bibitiwan. Kapag ito'y nawala sa atin mga minamahal, wala na tayong sandata na pwede nating gawing sandata para sa kaaway ng Diyos. Amen? Kaya lagi po natin sinasabi ito mga minamahal. Sa aklat po ng mga awit, 1:1 hanggang 2. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 2. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo na masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Sa 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Sa pong buhay na palakpak para sa ating pinakamamalapang Diyos, mga minamahal. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. So, mga minamahal, sabihin nito, wag po tayong sabihin nito mga minamahal, wag po tayong makikinig doon sa mga payo ng masasama. Wag po tayo makikinig mga minamahal sa sinasabi ng kung sino-sino. Wag tayo makikinig sa sinasabi ng mga mangusig, ng mga manlilibak, sapagkat wala po silang magawang mabuti. Kundi pakinggan natin mga minamahal ang salita ng Diyos. So yung mga, kaya sinasabi dito, yung payo ng masama, maraming nagsasabi sa ating mga minamahal, lalo na pagka tayo baguhan. Maraming mga manlilibak, mangusig, huwag na kayong dumalo dyan, wala mangyayari sa inyo, hindi totoo yan. So mapalad ka kung hindi mo pakikinggan yung sinasabi nila, kundi ang pakikinggan mo ay ang salita ng ating Panginoon. Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Sabihin mga minamahal, huwag tayong makikiayon sa mga hindi mananampalataya o sa mga makasalanan. Huwag tayong makikiayon sa kanilang mga ginagawa na hindi kalubuan ng Diyos. Ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. So mga minamahal, ito yung sinasabi, huwag tayong makikiayon sa gawaing makasanlibutan. Sabi ng Diyos, kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. Sabi ng mga minamahal, ang kasayahan at kaligayahan ng Kristiyano ay nasa kautusan ng Diyos, nasa paglilingkod sa ating pinakamamalapan ng Jesus. Hindi po yung kasayahan natin ay tayong makikiayon sa sanlibutan. Tayo ay inalis na ng ating mabait na Diyos sa mga bagay na yan.
wag na natin babalikan sapagkat kapag tayo ay tumalikod sa ating pinakamamalapang Diyos, sabi ng Banal na Kasulatan, lalong nagiging masama ang kalagayan ng taong ito. So sinasabi mga minamahal na umupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. So mga minamahal, yung tunay at mainit na Kristiyano, yan po ay nagbubulay-bulay. Kahit anong kanyang ginagawa, mga minamahal. Pumapasok sa kanyang isipan yung kabutihan ng Diyos. Kahit siya ay gumagawa o nagtatrabaho. Amen? Kumbaga, mga minamahal, ang kanyang kasayahan nasa kautusan ng Panginoon. Totoo po ito, mga minamahal. Yung mainit na Kristiyano, kahit saan pumunta, at siguro nararanasan natin, kahit tayo ay naglalaba, kasayahan pa rin natin yung tayo umawit, magpuri sa ating buhat mabait na Diyos. Amen? Naisip natin yung kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Yung mainit na Kristiyano, kasiyahan niya na siya ay pag walang ginagawa ay nasa bahay-sambahan, nakikisa sa pagpupuri. Amen? Kasayahan ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, na siya ay tumulong sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Kasayahan ng bawat tunay mananampalataya, mga minamahal, na tayo makaisa sa banal na gawain. Amen? Ito, mga minamahal, yung tunay na kagalakan, kasiyahan ng tunay na Kristiyano. Hindi po yung kasayahan natin na tayo ay gumawa pa ng mga bagay na makasanlibutan. Dahil yung kasayahan natin sa ngayon, mga minamahal, na tayo ay pinilit, tinawag ng ating mahal na Panginoon, yun na po yung isang kasayahan at isang pinakamagandang pangyayari sa ating buhay na tayo ay nung simulan tawagin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Kung hindi tayo tinawag natin dakilang Diyos, mga minamahal, hindi natin alam ang buhay natin, maaaring tayo naroon sa kapahamakan, tayo naandyan pa rin sa ating mga bisyo, tayo ay nasa matitindi pa rin karamdaman, pero isang magandang pangyayari ang naganap sa ating buhay nang tayo tawagin at piliin ng Diyos. Kaya tayo ngayon pinagpala, may kasayahan, may kagalakan, nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesucristo. So ano pang ating hahanapin, mga minamahal? Tayo ay nabubuhay na may kagalakan at kapayapaan. Sa darating pang panahon, mga minamahal, pangako ng Diyos, ikaw at ako, tayong lahat, kanyang isasama, tayo kanyang kukunin. Dahil tayo, mga minamahal, karapat-dapat sa ating malapay noon. Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ba't mabait na Diyos. So kaya, kagaya po nung aking nabanggit na ng mga minamahal na kwento, so wag po tayong manghinawa, wag tayong mapagod sa ating paglilingkod, anumang kalagayan natin, anumang hirap natin pinagdaraanan. So kagaya nung aking kinuwento sa inyo, mga minamahal, yung pagong at kuniho, yung pagong kahit mahina, patuloy siya. Patuloy siya, mga minamahal, kahit mahirap ang kanyang kalagayan. Pero dahil sa kanyang pagpatuloy, siya yung nagwagi. Siya yung nanalo. Si Kuniho na malakas, maliksi. Dahil sa kanyang pagyayabang, na kayang-kaya niya ang lahat ng bagay, ay siya'y natulog muna tagpahinga hanggang sa malaman na lamang niya, mga minamahal, sa kanyang pagtulog. Wala na, tapos na pala ang laban. Nanalo na yung minamahina niya si Pagong, na kahit pausad-usad, lumalakad, nagpapatuloy sa daan na kanyang tinatahak. Amen? Ganon din tayo, mga minamahal. Sa buhay natin tinatahak, hindi natin minsan talagang may hirap. Kumbaga, mga minamahal, kailangan mayroon kang pagtitiis. Mayroon kang pagtitiyaga. Kung wala kang pagtitiis, mga minamahal, hindi mo mararating yung iyong ninanais.
Dahil sabi naman ng kasulatan, yung magtiis hanggang sa wakas, yung maliligtas. Kaya ito sinasabi, mga bagay na ito, para ating pong may handa yung ating mga sarili. Kung paano tayo lalakad sa kaluban ng ating buhay at mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. At ating pong laging isipin, ating bulay-bulayin ang salita at kabutihan ng Diyos. Sapagkat tayo po mga minamahal, ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo umawit mga minamahal sa ating buhay at mabait na Diyos. Awitin po natin yung alibughang anak. Amen. Hallelujah. Sa lahat po ng ating mga altar call, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nangihina? Amen. Hallelujah. Batid ko ang iyong nadarama. Amen. Hallelujah. Mga paghihirap mo, pagluha. Hallelujah. Alis ka ba? Batid mo ang pagbabalik ko'y malapit na. Amen. Hallelujah. Anak sa akin ay lumapit ka. Lord Jesus. At sa piling ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hiling sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Hallelujah, Lord Jesus. Napapagod ka ba sa iyong paglingkod? Ikaw ba'y nangihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha. Praise the Lord. Ngayon ba'y alis ka pa? Batid mo, pagbabalik ko'y malapit na. Anak sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kita iniibig. Anak sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak sa akin ay lumapit ka. At sa
Amen. Hallelujah. Purihin natin pinamamahala pa Jesus. Mga minamahal sa ating minamahal mga bisita. Mismo ang ating dakilang Diyos ang nagsasabi, anak, lumapit ka. Ano man ang pinagdaraanan mo, sabi ng Diyos, tutulungan ka niya. Mabuti ang ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamapalad kayo, sapagkat kayo narito sa tunay na gawain natin malapay noon. Sabi na nga ba kasulatan, mga agsiparito kayo, kayong nangapapagal at nangabibigat ang luba, at kayo aking papagpahingahin. Kapag ka lumapit ka sa ating bait mabait at Diyos, siya tinanggap mo at Diyos, sarili mong tagapagligtas. Ang Diyos na toto't buhay, makakasama mo ang ating malapay noon. Sa ating minamahal mga bisita, mga minamahal, hallelujah. Mapalad tayo dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Tayo may naging makasalanan, pero tayo ay pinili pa rin, tinirang natin ba't mabait na Diyos. Sa ating minamahal mga bisita, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Sabi ng Banal na Kasulatan, sa Aklat ng Juan, ang sino man sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya ng karapatan na kanyang maging anak. Sabihin, kapag ka tinanggap mo ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo sa iyong puso, ikaw ay mayroon ng karapatan na kanyang maging anak. At makukumpleto ang pagiging tunay mong anak ng Diyos kung ikaw ay tatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Hesus. Sa ating po minamahal mga bisita, 4 na reglamento ng kaligtasan na sinasabi ng Banal na Kasulatan. Unang-una, ikaw ay manampalataya. Maniwala sa ating buhay at mabait na Diyos. Ano siya ay Diyos na totoo at buhay. Pangalawa, pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa ating mga kasalanan. Lahat tayo makasalanan, mga minamahal. Pero kung tayo magsisisi, tatalikod, buhay ang ating mabait na Diyos. Ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Hesus. Ang bautismo ay pagpapatawad sa kasalanan. Pang-apat, bautismo sa Espiritu. Ang bautismo sa Espiritu, kagaya ng napakinggan kapag kayo lumuha, naadama mo ang presensya ng ating dakilang Diyos. Kaya ng bautismo sa Espiritu, ang Diyos po ang gagawa niya para sa inyo. So sa ating po minamahal na mga bisita, tanggapin po natin ating mabait na Diyos. At sa unang bahagi, sumunod po kayo sa aking panalangin na sasambitin. Huwag po kayong mahiya. Itaas po ninyo inyong mga kamay. Kayo po'y pumikit bilang pag-concentrate. Ito na po yung oras ng kaligtasan at pagpilit, pagtawag sa inyo ng ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Kayo po'y sumunod sa maikling panalangin na aking sasambitin. Upo dakil at papagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, malapay noon, sa iyong dakilang salita na aking napakinggan. Nagbukas ng aking pangunawa. Malapay noon, ako'y nanampalataya sa iyo na ikaw ay totoo na Diyos at buhay. Malapay Hesus, patawarin mo po ako sa lahat ay pagkakasala, simula nung ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Malapay Hesus, gawin mo po akong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Iligtas mo po ako sa po na aking mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay niya sa kalangitan. Bilang kalakip nito, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen, Hallelujah. Puri po ating dakilang Diyos. Ako naman po manalangin para sa inyo. Upo dakil papagpalang Diyos
na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwa sa mga oras na ito na tumanggap sa dakila at makapangyarihan pangalan. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, bigyan ng tunay panampalataya na ito'y magsimula ng kanilang paglilingkod sa iyo, hindi katapusan. Pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, ingat at gabayan sa araw-araw ng kanilang pamumuhay, anuman po kanilang mga pinagdaraanan, malapay noon, kung sila man may makaramdaman, pagalingin mo po, malapay noon, ikaw po ang magpala sa kanila, malapay noon, lahat ng kanilang pangailangan, ikaw po mag-provide sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, malapay noon, isulat mo po ang pangalan sa kalatang buhay niya sa kalangitan, in the mighty name of Jesus, I pray, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at makabalik na po kayo sa ating mga puwan. Mga minamahal, tayo po ay bago po tayo manalangin sa ating mga pangailangan, tayo po ay dumako sa ating Holy Supper. At sa ating po mga awitin po natin ang siya sa atin mo Jesus, ang puso ko ay mahaloy. Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya kawan, kapatawaran sa'yo ay nakantang ko, o aking Jesus. Tulungan mo ko, Panginoon, ang iyong habag ngayon'y kailangan ko. Patawarin mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakantang ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakantang ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakantang ko, o aking Jesus. Ay nakantang ko, o aking Jesus. Ay nakantang ko, o aking Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga naman. At ang Holy Supper po, lagi po nating sinasagawa tuwing katapusan ng buwan. Ito po ay bilang pag-alaala sa mga sakripisyo at paghihirap ng Diyos para sa ating kaligtasan.
At sa lahat po mga minamahal na mga baguhan na hindi pa nababautismo, sa mga hindi pa nababautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamalapit si Kristo, hindi pa po kayo pwedeng sumali. Ngunit kung kayo po ay mangangako na pagkatapos ng banal na gawain, kayo po ay magpapabautismo, pwede po kayong sumali. Amen. At sa lahat po ng ating mga kapatiran, bago po tayo dumako sa ating Holy Supper, basahin ko muna po ang aklat ng Isayas, Kapitulo 53, talatay 5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalansang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kaniya, at sa pamagitan ng Kaniyang mga latay, nagsigaling tayo. Dito po mga minamahal, nasugatan ng ating buhay at mabait na Diyos. Sa anong kadahilanan? Dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga kasalanan, mga minamahal, inako ng Diyos ang parusa na dapat tayo yung tatanggap. Amen. Kaya sabi dito mga minamahal, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. So tayong tao mga minamahal, ang kadahilanan, kaya ang Diyos ay naghirap, siya ay nasugatan, siya ay nabugbog. Pero ang Diyos mga minamahal, kahit minsan hindi niya sinisi ang tao. Hindi siya nagreklamo, hindi niya sinisi ang tao dahil sa nangyari sa kanya. Kundi ang sabi dito, kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamagitan ng kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Sa kabila mga minamahal ng ating mga ginawang kasalanan, ang Diyos mismo ang nagboluntaryo na akuin na niya yung ating mga kasalanan o akuin yung parusa na dapat sa atin. Wala pong tao mga minamahal na makagagawa o sakripisyo para lamang akuin yung kasalanan ng isang tao. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal sa mga tao, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, ginawa niya ang lahat mga minamahal kahit alam niya na siya ay daranas ng paghihirap, pag-alipusta, at sa lahat ang kanyang mga sugat, dumadaloy ang kanyang banal na dugo. Amen? Kaya wag po natin sayangin mga minamahal. Wag po natin sayangin ang sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa atin. Kundi ang nais ng Diyos, tayo magpatuloy, tayo magpakainit para wag masayang yung kanyang ginawa. Purihin nating dakilang Diyos. Ngayon po mga minamahal, ang sabi ng unang mga taga-Korinto, bago po tayo dumako sa ating pong Holy Supper, ang sabi po dito mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga puso. Ang sabi ng 11:28, datapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili, saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So, sabi dito, siyasatin natin ang ating mga sarili. Alamin natin kung ano mga pagkukulang pagkakasala ang ating nagawa bago po tayo sumalo sa banal hapunan. Sasabi dito, mga minamahal ko, ikaw ay may galit sa iyong kapwa, bago ka sumali, lumapit ka sa kanya, ikaw humingi ng tawad, magpakababang loob, para ikaw maging karapat-dapat. So bago po tayo hawakan po natin ang tinapay mga minamahal, at tayo muna po ay sama-samang manalangin sa ating buhay at mabait na Diyos. Hallelujah. Bago po tayo dumako sa ating Holy Supper, tayo manalangin mga minamahal. Upo dakilat pagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Hesus Kristo. Panginoon, kami lumalapit sa iyong dakilang harapan sa mga oras na ito. Bago po kami dumako sa aming Holy Supper bilang pag-alaala sa iyong mga sakripisyo at paghihirap. Kami po lumalapit, nagpapakababang loob, Panginoon. Patawarin mo po ang bawat sa amin sa lahat ng mga pagkulang pagkakasala. Hayag man ulihi, Panginoon, hanggang sa kalititan namin pagkukulang sa iyo.
patawarin mo po kami. Hipuin po't linisin ang mga puso't isipan sa mga pagkataong ito. Marapatin mo nawa kami malapay noon sa aming pagsalo, pagsasagawa ng Holy Supper, malapay noon, ikaw po magpala at manguna sa amin. Anumang pangailangan ng mga anak, pagpalain po na sa aming pagsalo sa banal na hapunan. Ito'y maging kalakasan ng aming panampalataya, O Diyos. Pagpalain po at ang iyong matamis banal na presensya, muli po ipadama sa hapong ito. Sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamalapan Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Hawakan po natin na tinapay, mga minamahal. Ang sabi po dito ng 11 sa 23 hanggang 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Jesus ng gabing siya ipagkanulong ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang sabi po ng 11, 25, hawakan po natin ang saro na ito'y sumisimbolo sa dugo ng ating mahal na Panginoon. Kayong din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang grape, sumisimbolo sa dugo ng ating buhat mabait na Diyos. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming pinakamamalapan Jesus. Napakabuti mo, malapay noon. Kami ng mga makasalanan, iyong tinawag, binigyan mo ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Salamat o Diyos, na kami yung kinabagan, pinagay mo ang aming buhay. Salamat malapay noon sa lahat ng iyong kabutihan. Wala man kami maitumba sa lahat ng iyong masakripis paghihirap. Hallelujah. Ngunit kami yung kabagan at panghawakan mong bahal sa amin na kami makapagpatuloy paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Yan ang dugo itinigil. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Ang tinapay ng buhay. Hallelujah, hallelujah. Ito ang saro ng bagong tipan. Yan ang katawang binayuhay. Yan ang dugo itinigil. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang
pinakamamalapay sa Kristo. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Tayo po ay dumako sa ating mga pangangailangan. Hallelujah. Ano man po ang pangangailangan ninyo sa ating buhay at mabait na Diyos, ito po inyong pagkakataon, sambitin ninyo na yung mga labi. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan at siya'y handang makinig sa panalangin ng kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Upo dakilat papagpalang Diyos sa mambanal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po ang pinakamamalapay sa Kristo. Muli, pinupuri ka namin, O Diyos, pisasalamatan, namin tinataas, niluluwalhati ang dakilat makapangyarihan pangalan. At kami po'y narito lumalapit sa dakilang harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkulang pagkasala. Malapay noon, narito po ang iyong mga anak sa kalang mga pangailangan sa iyo. Ikaw po nakakalap na kababatit, ipagkaloob mo po sa iyong malang kapamaraanan, pagpalain mo po sila, O Diyos, sa araw-araw na kapamuhay. Ikaw po ang mag-ingat, lahat ng pangailangan, simula sa material, pinansyal, espiritual at pagpapala. At amin din po idadalangin, O Diyos, na kami yung kahabagan, nasa aming paglilingkod sa iyo. Dagdagan mo po ang aming panampalataya at kainitan sa paglingkod sa iyo. Panghawakan mo po malapay ng bahat sa amin na sa gitna ng mga pagsubok, kahirapan, pag-usik, patuloy ka namin mapaglingkuran. Malapay noon ang aming po minamahal ng mga baguhan, malapay noon mga bisita na tumanggap sa dakilat makapangyarihan pangalan, pagpalain po sila at bigyan ng panampalataya at nawa malapay noon sa patuloy na yung gawain, patuloy namin sila makasama at makapiling at gayon din po malapay noon ay mga minamahal mga kapatid na may karamdaman pa, O Diyos, po yung pagpalang kamay, bigyan po sila ng tunay kagalingan at bigyan po kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan, bigyan po sila malapay noon kagalakan. Hallelujah. At amin din po idadalangin, aming mga mahal sa buhay hindi pa nakakilala sa iyo, nawa bago ka magbalik. Bigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran ang mga kapatid na namin. Matagal lang hindi nakakadalo. Po yung pagpalang kamay at ang kalang mga puso. Muli mo silang ibalik. Makasama namin sa susunod na bahagi ng imbalagawain. Malapay noon, ikaw po sumaamin. Malapay noon, amin din po idadalangin ang lahat ng Almeida Children, Almeida Family, kapamagit magpala, O Diyos, sa lahat ng mga kapatiran. Pagpalain po ang kalamang karamdaman, patuloy pong pagalingin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay manampalataya sa ating bait mabait na Diyos. At kung kayo po ay walang karamdaman, kayo na po ang maglihan sa inyo mga sarili. Ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos na kapangyarihan na ipatong ating mga kamay sa karamdaman at ito ay gagaling. Kayo po ay manampalataya at doon lamang po sa mga talaga nangangailangan na aming ilihans. Ito po ang aming papanalangin. Kung kayo naman po ay wala mga minamahal, kayo po ay magtiwala sa Diyos na kayo mismo sa inyong sarili, sa inyong paglilihan, sa inyong mga karamdaman, kayo ay gagaling. Amen. Purihin po atin dakilang Diyos mga minamahal at tayo po ay sawayin po natin ang mga karamdaman at itiyataglay po dakilat papagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa makapangyarihan mong pangalan ang pinakamamalapay Jesus. Sama-sama namin siya saway, pinapalayas ang lahat ng uri ng karamdaman, arthritis, diabetes, hallelujah, pagka-stroke, hallelujah, hallelujah, cast in Jesus name, pagka-paralyze, cast out in Jesus name, arthritis, diabetes, cancer, asthma, cast out in Jesus name, sipon trangkaso, cast out in Jesus name, panghihina, palupaypay, cast out in Jesus name, problema, kahirapan, hadlang sa mga pagpapala, cast out in Jesus name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Puri po ating dakilang Diyos mga minamahal at tayo po ay tatalon sa lahat ng makakatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Ito po ay simbolo ng ating pagtatagumpay sa araw na ito ng ating mga karamdaman. Pinagalingan natin buhat mabait na Diyos. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Puri po ating dakilang Diyos mga minamahal at pagpalain po kayong lahat ng ating buhat mabait